let's go fishing. The weather is fine. All you need is a gospel hook, sinker, and line. You don't even need no bait. God's word will supply. Just throw out the line, let Jesus draw them nigh. Fishers, fishers, fishers of men. That's what God's called us to do. Fishers, fishers, fishers of men. I'm going fishing, how about you? Magandang gabi sa inyong lahat, mga kinikilig kong tagapakinig at sumusubaybay sa FOM HK Gospel Podcast. Sa gabi pong ito ay nanyayahan ko kayong samahan ako sa ilang sandali ng ating pagbubulay at ang paksa na ating pong pagninilayan ay ating pong hanguin mula po sa aklat ni Isaiah chapter 43 verses 1 to 2. Pero ito ngayon na sinasabi ng Panginoong lumikha sa iyo, O Israel. Huwag kang matakot dahil ililigtas kita. Tinawag kita sa pangalan mo at ikaw ay akin. Kapag dumaan ka sa tubig, ako'y kasama mo. Kapag tatawid ka ng mga ilog, hindi ka malulunod. Kapag dumaan ka sa apoy, hindi ka masusunog. At ang liyab nito'y hindi makakapinsala sa iyo. Ang maraming Diyos na mapagmahal, dakila at makapangyarihan, maraming salamat sa salita mong muli naming maririnig sa gabing ito. Dalahin ko, Diyos, ang lahat na nakikinig ngayon, Panginoon, anuman ang mga bagay na kanilang dinadala o kabigatan sa kanilang puso. Anuman, O Diyos, ang mga suliranin o problema o may mga unos na bagyuman o God na kanilang pinagdadaanan sa mga oras na ito. Panginoon, dalangin ko na ikaw, O Diyos, ay siyang kikilos sa buhay ng mga anak mong ito. At kaya mong makilala kanila, O Diyos, hindi lang isang makapangyarihang Diyos, kundi isang Diyos na nagmamahal at nagpapalaga sa kanyang buhay. Maraming salamat, Ama, at ito ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Minamahal kong kapatid kay Kristo, alam po ba ninyo na sa gitna ng labis na kahirapan, pagsubok, kabiguan man sa buhay ay madalas itong naitatanong natin sa ating sarili. Mahal nga ba ako ng Diyos? At kung sadyang mahal nga ako ng Diyos, bakit naman kaya pinahintulutan niyang maganap sa aking buhay ang mga kabiguan, ang karilitaan, ang pagdurusa at karamdaman na aking dinaranas sa buhay na ito? Samantalang kung luluobin naman niya ay pwede naman niya akong ipagkaloob o pwede niyang ipagkaloob sa akin ang kariwasaan at kasaganahan sa buhay. Ito ang katanungang bumabagabag sa bawat taong sadyang naghahanap ng kasagutan sa tunay na kahulugan ng buhay. At alamin natin, kapatid kong minamahal, ano nga ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga bagay na ating narinig? Nalalaman mo ba na bago pa naitatag ang sanlibutan, ibatid na ng Diyos ang lahat ng mga bagay ay magaganap sa lupa ayon sa kanyang tinadhana at ayon sa kanyang plano at kalooban. Kilala na rin ng Diyos ang lahat ng taong iluluwal sa mundong ito, maging bago pa man sila sinilang at bago pa man nilikha ng Diyos ang daigdig na ito. Kapatid ko minamahal, magpawalang hanggan ang karunungan ng Diyos. Napapakinggan niya ang ating mga hinaing at maging ang ating mga panalangin bago pa man natin ito sabihin sa Kanya. At maging ang bilang ng buhok sa ating mga ulo ay bilang na rin lahat ng Diyos. Inuukit pa nga niya ang ating mga pangalan sa kanyang mga palad. At ang katuroang nasa saad sa Biblia, ang salita ng Diyos. Batid ng Diyos
ang pasimula at ang lahat ng mga magaganap pa sa hinaharap. Sapagkat siya ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. At nasa saad sa Biblia na maging ang buhay ng mga ibon ay hindi lingid sa kaalaman ng Diyos. Kung kaya nga't sinabi ni Jesus sa Mateo 10:29, hindi bagat ipinagbibili sa isang beles ang dalawang maya. Datapwat kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa, kung hindi ipahintulot ng inyong Ama. Datapwat maging ang mga buhok ng inyong ulo ay pawang bilang na lahat. Huwag nga kayong mga takot, kayo'y mas lalong mahalaga kaysa mga maya. Sadyang batid po ng Diyos, kapatid kong minamahal, ang lahat ng mga bagay na nagaganap sa buhay ng isang tao. Maging ang dinaranas niyang pagdurusa, hirap man o pagsubok man, ang paanyaya po ng Diyos sa atin ay ganito. Sabi niya sa Mateo 11:28, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang luba, at kayo'y aking pagpapahingahin. Kaya nga kapatid, kung ikaw ay anak nga ng Diyos, nakikilala ka niya bago pa man naitatag ang sanlibutan ito. Kaya nga't ganun din ang sabi ni Pablo, ayon sa kanyang sulat sa mga taga-Epeso, Kabanata 1, talata 5-6, ay mababasa ang ganito. Tayo ay itinalaga niya noong una pa sa pagkukup ng tulad sa mga anak, sa pamagitan ni Jesucristo sa ganang kanya, ayon sa minagaling ng kanyang kalooban. Sa Roma 8:30 ay sinabi rin ng ganito, at yaong mga itinalaga niya ay kanyang tinawag naman, at ang mga tinawag niya ay inaring ganap naman niya, at ang mga inaring ganap niya ay niluwalhati naman niya. Kaya nga kapatid kong minamahal, dahil anak ka ng Diyos, kailan may hindi kanya maaring pabayaan. Maaring ipahintulot ng Diyos na dumaan ka sa matitinding pagsubok gaya ng nangyari sa kanyang lingkod na si Job. Subalit lahat ng ito'y pansamantala lamang at para ito sa ikasasakdal mo at ikabubuti mo. Tibayan mo lamang ang iyong loob at manampalataya ka sa Panginoon dahil hindi kanya bibiguin. Ipinagkaloob niya sa iyo ang karampatang lakas at biyaya upang mapagtagumpayan mo ang lahat ng mga pagsubok na dumarating sa iyong buhay. Kung kaya nga ang sabi ni Pablo sa mga taga-Roma, Kabanata 8, talata 28, at nalalaman natin na ang lahat ng bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa kabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatuwid bagay niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Kaya nga, kung ang Diyos nga mismo, kapatid kang minamahal, ay natiis niyang si Kristo ay maghirap sa krus ng Kalbaryo at hindi niya pinagkait na ibigay ang kanyang buktong na anak hanggang kamatayan upang matubos lamang tayo at mapatawad sa ating kasalanan, ano pat ipinangako rin niya na sasamahan niya tayo't kukupkupin hanggang sa kaduluduluhan ng panahon. Sabi ng Panginoon, kumato ka at ikaw ay bubuksan. Humingi ka at ikaw ay bibigyan. Hanapin mo at ito'y iyong masusumpungan. Kung di pa man natutupad ang mga pangakong ito ng Diyos sa buhay mo, may kakulangan pa sa iyong paglilingkod sa Kanya. Kinakailangang magampanan mo ang ilang mga pamantayan ng Diyos upang ang Kanyang pagpapala ay lubusan mong matanggap at maranasan. Ang unang kondisyon ng Diyos para sa tao ay nasasabi o sinasaad ng Mateo 6:33. Nang sabi doon sa Mateo 6:33, ang ganito, na datapwat hanapin muna ninyo ang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo.
Ibig sabihin, unahin daw muna nating hanapin ang kaharian ng Diyos at lumakad tayo ayon sa kanyang katwiran. At kapag nagawa nga natin ang mga bagay na ito, ang lahat ng ating naisin o lahat ng ating hihilingin sa Diyos, maging ito'y material, pisikal, pinansyal, espiritual man o ang kagalingan ng sakit karamdaman, ito'y pawang idaragdag na lamang ng Diyos sa inyo ayon sa minagaling ng kanyang kalooban. Madalas ang nangyayari kasi sa tao ay ang kanyang puso at ang kanyang mata ay nakapokus lamang doon sa sinasabing idadagdag, imbes na ang paglilingkod muna sa Diyos ang kanyang unahin. Kung kaya nga't nauuwi rin sa wala ang kanyang pagpupunyagi sa buhay, maging ang lahat ng kanyang pagpapakahirap, ang kanyang pagpapagod upang makapagpundar ng malaking salapi para sa kanyang kinabukasan. Ngunit kapag hindi ito ang siyang nasa kalooban ng Diyos at hindi natin nasunod at hindi natin sinusunod ang kanyang iniuutos sa atin, kapatid ko minamahal, mawawalan ng saysay ang lahat ng ating paghihirap. Kung kaya nga ang susi ng pagpapala ay nakasalalay lamang sa tamang pag-o-organize ng kung ano ang priority natin sa buhay. Kapag ang inuna mo ay ang Diyos, natural ang lahat ng mabuting bagay ay idaragdag na lamang niya sa iyo, na kahit hindi mo nga ito inaasahan, magugulat ka na lamang sapagkat walang patid ang daloy ng biyaya na kanyang ibubuhos sa buhay mo sapagkat ikaw ay sumunod. Sa Mateo 6:25 hanggang 27 at ganun din sa talatang 34, kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang pahayag ni Jesus, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay, kung ano baga ang inyong kakainin, at kung ano ang inyong iinumin, kahit ang inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin. Hindi bagat mahigit pa ang buhay kaysa pagkain, at ang katawan kaysa pananamit? Masdan niyo ang mga ibon sa langit, hindi sila nangaghasik at nagsisigapas, ni nangagtitipon man sa bangan, subalit sila'y pinapakain ng inyong amang nasa langit. Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa kanila? At sino sa inyo sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? Kaya't huwag ninyong ikabalisa ang araw ng bukas, sabagat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Kapatid ko minamahal, ang payo ng Diyos ay magpasalamat tayo sa lahat ng bagay. Ang sabi niya sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, sinabi ni Pablo, ayon sa kanyang sulat sa mga taga-Thessalonica, in everything give thanks, for that's the will of God concerning you. Maging kontento tayo sa anumang kalagayan natin sa buhay. Ang ating hininga at pagtibok ng ating puso sa pang-araw-araw ay napakalaki ng bagay na dapat ipagpasalamat natin sa Diyos. Ang ating kinakain, ang ating kalusugan, na maging sa panahon na ito ng pandemic, ay ito't ikaw ay walang sakit o hindi ka dinapuan ng sakit na COVID, na kung saan hindi kaila sa iyong kaalaman, na hindi lamang sa lugar na iyong kinaroroonan, hindi lamang sa bansang Pilipinas o Hong Kong, maging sa lahat ng sulok ng mundo. Ang pandemyang ito'y kumakalat ngayon at tanging ang Diyos lamang ang pwede nating sandalan at pwede nating hingan ng tulong upang tayo iligtas sa lahat ng sakit karamdaman maging ng COVID-19. Kung kaya nga't ang kanyang pag-iingat ay kanya ring iginagawad, hindi lamang sa ating sarili, kundi maging sa ating mga pamilya. Abay, napakarami nating dapat ipagpasalamat sa Diyos, kapatid kong minamahal. Kaya nga sabi ni San Pablo sa mga taga-Thessalonica, in everything give thanks, for that's the will of God concerning you. Kung kaya nga matuto tayong
makontento sa kung ano ang iniaatang ng Diyos sa atin. Dahil ang tunay na kaligayahan ay nakasalalay sa pagiging kontento. Maliit man o malaki, ang biyaya ay ating tinatanggap araw-araw galing sa Diyos. Kung kaya nga ang pangalawang kondisyon ng Diyos ay pagpapalain niya tayo ng gusto kung taos-puso nating pagsisisihan at tatalikuran ang mga ginagawa nating kasalanan. Paano nga naman pagpapalain ng Diyos kung sinusuway mo ang kanyang kalooban? Kung kaya nga ano bang sinasabi ng Diyos sa 1 Thessalonians chapter 2 Thessalonians o 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan ay magpapakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking muka at talikuran ang kanilang masamang lakat, akin ngang diringgin sila mula sa langit at ipapatawad ko ang kanilang mga kasalanan at pagagalingin ang kanilang lupain. Kapatid kong minamahal, kung ninanais nating pagpalain tayo ng lubusan ng Diyos, ay kinakailangan nating pagsisihan ang lahat ng mga gawang liko na ating nilalakaran sa buhay na ito. Hindi kailanman malulugod ang Diyos sa isang lingkod o sa isang taong tampalasan. At sinabi sa kanila ni Pedro ang ganito sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 2, Talata 38. Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Matapos tayong mabautismuhan, kapatid kong minamahal, ang pinakahuling kondisyon na sinasabi ng Panginoon ay may pamuhay natin ang kanyang banal na salita. Kung kaya nga ito rin ang sabi niya sa John chapter 14 verse 15. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. At gayon din ang sabi niyo ng Panginoon sa John chapter 15 verse 7. Kung kayo'y nagsisipanatili sa akin, at ang mga salita ko'y magsisipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin ito sa inyo. Napakaliwanag, kapatid kong minamahal. At yan ang gustong pangako ng Diyos para sa atin. Langit at lupa ay mawawala, subalit ang salita na ito ng Diyos ay hindi kailanman magmamaliw. Kapag nagawa natin ang mga bagay na ito, tiyak akong matatanggap mo ng lubusan, matatanggap natin bilang mga anak ng Diyos ang pagpapala ng Diyos. Ganun din ang sabi ng Panginoon sa Marcos 11:24. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, sa lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi, ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na ito at ito'y inyong kakamting. So yan karapat-dapat na pangako na yan ni Kristo sa sino mang tunay na mananampalataya sa Kanya. Pagpapalain tayo ng ating Diyos kung taimtim nating ipapanalangin ang lahat ng ito. At ganoon din, kapatid kong minamahal, ang sinasabi sa atin ng Panginoon na kung tayo'y susunod sa Kanya, na kung tayo'y hindi kailanman tatalikod, na sa gitna ng ating mga dinadanas, maging sa gitna ng mga kaganapan sa panahon na ito, tayo'y patuloy na kumapit ng mahigpit sa Kanyang salita. Sabagat ito at dito natin pwedeng hugutin ang ating kalakasan. Dito tayo nagkakaroon ng katatagan na sa panahon ng malalakas na hampas ng hangin ng pagsubok sa buhay, ay alam natin na mayroong Diyos na makapangyarihan
na may kontrol at kaya niyang utusan, maging ang malalakas na bagyo na ating nararanasan. Kaya nga kapatid kong minamahal na nakikinig ngayon, saan ka man dako naroroon, kung may nasa Pilipinas, dito sa Hong Kong, o saan ka man dako dinala ng Panginoon, sa anumang mga pinapayagan ng Diyos na nangyayari sa buhay mo, lagi mong pakatandaan ang pangako ng Diyos. Kailan may hindi kanya iiwan o pababayaan. Kailan may hindi niya ikaw tinalikuran. At kailanman hindi niya kinalimutan ang iyong pangalan sapagkat ikaw ay mahalaga sa Diyos. Dahil ikaw ay kanyang anak. Dahil ikaw ay kanyang minamahal. Ama naming Diyos na mapagmahal, dakila at makapangyarihan, maraming salamat sa buhay ng iyong anak na nakinig. Dalangin ko, Diyos, na sa misaheng kanyang napakinggan, patuloy na ibsan mo ang kanyang kabigatan. At kung sakali mang Panginoon, siya'y nais mong matuto sa kanyang buhay pananampalataya, lalo na sa pagharap sa mga matitinding pagsubok sa buhay na ito. Hayaan mo, Diyos, na patuloy siyang magtiwala sa iyo at patuloy niyang hanapin, O God, ang paghahari mo sa kanyang buhay. Sapagat kami naniniwala, O Diyos, na kapag kami, O Diyos, ay sa iyo naglagak ng aming kabalisahan, at kapag kami sa iyo, O Diyos, sumandal sa lahat ng kapaguran ng aming buhay, alam namin na ang lahat na ito'y magkakaroon ng kagaanan at kami magtatagumpay at mag-aani at tatanggap ng ibayong pagpapala sa buhay na ito. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging laan, ang pag-ibig mo